Ilang dekada na ang nakaraan. Sa malayong baryo na matatagpuan sa probinsya ng Samar, ay masayang naninirahan ng mga tao. Kabilang na ang pamilya ni Isabel at Marcelo. Ito ay ang mag-asawang lubos na hinahangaan ng mga tao dahil sa angkin nilang kabaitan, kasipagan at pagmamahal sa isa't isa. Nagsimula ang kanilang istorya nang minsang mapadpad si Marcelo sa kanilang lupain. Gusgusin ito at patpatin at tila hindi pa kumakain ng ilang araw. Kaya kitang-kita ang panghihina ng katawan nito. Ang unang nakakita sa kanya at nag-alok ng tulong ay ang ama ni Isabel na si Mang Pedro, na kasalukuyan nung nag-aani ng kanyang pananim sa bukirin. Tulungan niyo po ako. Tulungan niyo ako para niyo ng awa. Ilang araw na po akong hindi kumakain. Malayo-layo na po ang nilakbay ko. Kumunti na rin po ako mapatay nang dahil... Diyos ko! Diyos ko! Ano nangyari sa'yo? Ito ang tubig. Sige, uminom ka. Uminom ka muna. Teka, kukunin ko lang ang baon kong pagkain sa loob ng kubo. Hintayin mo lang ako dyan. Sandali lang ako, babalikan kita kagad. Mabilis na paglakad ang ginawa ng matanda. Samantala, mabilis ding tinungga ni Marcelo ang tubig. Uhaw na uhaw ito. Kaya naman hanggang sa pinakahuling patak ng tubig ay ininom niya yon. Ilang minuto lang ang nakalipas. Nakabalik na ang matanda, bitbit ang lagayang may kanin at ulam. Ibinigay niya yon kay Marcelo at mabilis naman itong nilantakan ng lalaki. Kitang-kita dito ang pagkagutom, kaya naman habang kumakain, hindi mo na to kinausap ng matanda. Nang matapos siya sa pagkain, muli itong binigyan ng matanda ng tubig na dala niya rin palabas ng kubo. Sana'y nabusog ka kahit kaunti lamang ang baon kong pagkain sa bukid, iyo. Teka, kukuha lang ako ng mga hinog na papaya para madagdagan pa ang laman ng tiyan mo. Yun nga ang ginawa ng matanda. Pagbalik, agad niya tong binalatan, inilisan ng buto at inabot kay Marcelo. Mabilis naman yung kinuha ng lalaki at kinain. Nang magkaroon ng sapat na lakas, saka lamang ito muling nagsalita. Maraming salamat po. Hindi niyo po alam kung gaano niyo ako natulungan. Tatanawin ko po to malaking isang utang na loob. Marami na po akong dinaan ng mga baryo at lupain. Ngunit ni isa sa kanila, wala akong tumulong sa akin. Ni wala po nag-alok ng tubig. Walang nagpatuloy. Nang mapunta po ako rito at makita kayo, nanalangin ako na sana matulungan niyo ako. Yun nga po, hindi po ako nagkamali. Utang ko po ang buhay ko sa inyo, Manong. Tawagin mo na lamang akong Pedro. Totoo at makapangyarihan talaga ang panalangin sa Diyos, iyo. Tinutupad niya yon, lalo na sa mga panahong hirap na hirap tayo. Yan ang isang bagay na hindi maunawaan ng iba. Kaya tinatawanan lang nila ang tulad kong relihiyoso. Nagkaroon ng labis na kalungkutan sa mukha ni Marcelo. Nang mabawi ang lakas, tumabi ito sa matanda at tumingala sa itaas habang tirik pa ang araw. Kasalukuyang silang nasa ilalim ng may kalakihang puno ng mangga. Sa totoo po niyan, Mang Pedro, hindi ko maunawaan kung paano magbigay ng biyaya ang Diyos at magtupad ng panalangin. Nang tinawag ko siya sa gitna ng madugo at madilim na trahedya, hindi niya po ako pinakinggan. Hindi niya ako dininig. Parang ng mga sandaling yun tinilikuran niya ako. Pero nang nangyari ang bagay na to, napatunayan ko pong tumutugon nga siya sa ating mga panalangin sa hindi maipaliwanag na pamamaraan. Alam mo, iyo, sinusubok talaga tayo ng Panginoon. Lalo na sa pinakamadilim na bahagi ng buhay natin. Siya nga pala, mabuti naman at nabawi mo na ang lakas mo. Base sa nakikita ko, ilang araw ka na yata naglalakbay. Saan ka ba talaga nanggaling? Ano nangyari sa'yo? At ano ang pangalan mo? Ako po si Marcelo. Nagmula pa po ako sa dulong bahagi ng ating probinsya. Naglakbay ako sa bawat kapatagan, kabundukan at tinawid ko pa po ang mga ilog at sapa upang takasan ng... Oh, ba't bigla ka napatigil?
Sige. Kung hindi mo pa kayang ikwento, ayos lang yun, Iyo. Nauunawaan kong ito ay hindi maganda at masakit pa kung iisipin. Ang totoo ho niyan, pinatay po ang mga magulang ko at mga kapatid ko. Inubos nila ang pamilya at mga kabaryo ko. Ano? Teka, bakit? Ano bang nangyari? Ako pong may kasalanan, nadamay lang po sila. Silang lahat. Sila pong lahat na mahalagang tao po sa buhay ko. Sino may gawa? Wala po silang puso. Mga wala silang awa. Tumawag na ba kayo sa mga pulis? Hindi po kaya ng mga pulis ang gulong yon. Mukhang naiintindihan ko na. Mga rebelde ba? Malulupit talaga ang mga yan. Alam mo, doon dati sa aming lugar, meron din yan. Pakalat-kalat sila, naghahari-harian. Walang may gustong bumangga o kumalaban sa kanila dahil sila ang batas doon. Alam mo bang sila din ang dahilan kung bakit namatay ang asawa ko? Hayaan mo, dito sa lugar na to, magiging ligtas ka. Hindi po silang tinutukoy ko. Wala na pong mas lulupit pa sa kanila. Dahil ang pumatay po sa mga magulang ko at mga kabaryo ko ay ang mga gabun... Itay! Ay, sandali lang anak. Nariyan na ako. Pupuntahan ko lang saglit ang aking anak. Sandali lang ha. Babalikan kita kaagad. Sige po. Anak! Isabel, narito na ako. Tay, mano po? Kawaan ka ng Diyos, anak. O ba't ka nga pala naparine? Napakataas ng sikat ng araw. Abay, baka masunog ang balat mo niyan. Nagdala lang po ako ng kakainin para sa merienda nyo. Natira lang po ito sa mga paninda ko na inilalako ko sa bayan. Naisip ko po na sayang naman kung masisira. Kaya pumunta na po ako rito para ibigay po sa inyo. Talaga ng anak ko. Salamat ha. Itay? Sino po yung kasama nyo? Nang masilayan ni Marcelo ang dalaga, tila tumigil ang mundo nito. Lahat ng mga pangamba at takot sa isip niya, pansamantalang nawala. Unti-unti niyang naramdaman ang pagkabog ng kanyang dibdib. Saglit siyang natulala dahil tila nakakita siya ng isang anghel na biglang lumitaw sa kanyang harapan. Tinignan niya ang dalaga mula ulo hanggang sa paa. Napanganga siya dahil sa kagandahan nito. Isang tila perpektong babaeng Pilipina. Isang bagong Maria Clara na nagtataglay ng natural na kagandahan, balingkinita ng katawan, walang arte at isang mabuting anak sa kanyang ama. Si Marcelo, anak. Malayo ang pinanggalingan niya at napadpad lamang dito sa ating lugar. Magandang araw sa'yo, Marcelo. Magandang araw din naman. Iyo, ano nga ulit yung sinasabi mo kanina? Ano po? Yung tungkol sa pamilya mo. Ano ba talaga ang nangyari sa kanila? Isang malagim na trahedya po. Nangyari po yun, ilang araw pa lang pong nakakaraan. Tama po kayo. Mga rebelde, opo. Mga malulupit na rebelde ang pumaslang sa kanilang lahat. Sinasabi ko na nga, be. Yun yung palagi kong sinasabi sa'yo, Isabel. Wala talagang awa mga taong katulad nila. Mga walang puso. Mga perwisyo sa mga taong maliliit. Oo, tama ho kayo. Talaga palang malulupit sila, no? Nakakatakot naman. Talagang dapat ka matakot. Kaya ikaw, huwag kang gumagala-gala na mag-isa. Huwag ka rin pumunta sa mga lugar na di madalas puntahan ng mga tao. Lalo na sa kabundukan. Diyan sila madalas magtago. Naku, ang itay naman. Hindi naman po talaga ako pumupunta sa mga ganyang klaseng lugar. 4 lang
Kasi totoong delikado ang mga lugar na ganon. Ano ba nangyari sa'yo, Marcelo? Pinatay ng mga rebelde ang pamilya niya. Pati ang lahat ng kanyang mga kabaryo. Hala, grabe pala ang mga pinagdaanan mo, Marcelo. Kung wala ka mapupuntahan, pwede ka na munang tumuloy dito sa amin. Meron namang sobrang silid sa maliit naming bahay. Doon ka na muna habang naghahanap ka pa ng ibang matutuluyan at habang nagpapagaling ka pa. Teka, malalalim ang ibang mga sugat mo ah. Halika, linisin natin at gamutin ang mga yan. Delikado, baka maimpeksyon. Napansin agad ng dalaga ang itsura ng lalaki. Mula sa gulagulanit nitong kasuotan, ay nakita niya ang mga sugat na parang kalmot at ilang bahagi na may natuyo ng dugo. Meron din siyang mga peklat sa braso at sa binti. Maraming salamat ha. Tatanawin kong malaking utang na loob ang pagtulong niyo sa akin. Balang araw, makakabawi rin ako at Huwag mo nang isipin yon. Mahalaga gumaling ka at lumakas. At saka, huwag ka nang bumawi. Ang totoong pagtulong sa kapwa ay walang hinihinging anumang kapalit. napakabuti ng iyong puso. Siya nga pala, huwag kang mahihiya. Alam ko na, para hindi ka mag-alangan sa amin, kapag lumakas ka na, pwede ka magtrabaho dito sa bukid kasama ang tatay ko. Alam mo, matanda na kasi si tatay at kailangan na talaga niya na makakasama sa pagbubukid. Pwede? Sa totoo niyan madami rin akong alam na trabahong bukid. Asahan mo na tutulong ako dito. Salamat. Salamat talaga sa pagtulong niyo sa akin. Tatanawin ko tong isang malaking utang na loob sa inyo. Simula nga ng araw na yon, nanatili na si Marcelo sa tahanan ni na Isabel. At sa loob ng mga araw na lumipas, ang dating gusgusin at payat na lalaki ay unti-unting nagkalaman. Bumalik din ang dati nitong katawan at lumitaw ang totoo niyang itsura. Makisig at gwapo si Marcelo. Bukod ron, tunay ngang masipag ito at may alam sa buhay. Madiskarte ito pagdating sa mga trabaho sa bukid. Napakalaking ginhawa nun ang magkaroon ng kasama sa bukid na tulad ng binata. Hindi nagtatapos sa bukid ang pagtulong ng binata dahil pagdating sa bahay ay ang dalaga naman ang tinutulungan nito sa pagluluto ng paninda nito. Dahil doon ay unti-unting nagkaroon ng espesyal na pagtitinginan ang dalawa. Hanggang sa isang araw, habang gumagawa sila ng kakanin, hindi maiwasan ni Isabel na itanong muli ang nakaraan ng lalaki. Kung hindi mo mamasamain, pwede ko bang malaman kung paano napatay ng mga tulisan ng mga magulang at kabaryo mo? Masakit mang alalahanin, pero sige. Para sa'yo, isasalaysay ko. Para na rin makilala mo ako ng lubos. Sige, makikinig ako sa'yo. Di rebelde o tulisan ang pumaslang at umubos sa buong baryo namin, kung hindi, mga gabunan. Gabunan? Hindi pamilyar sa akin ang salitang yan. Ano ba ang mga yon? Isang uri ng aswang. Isang uri ng aswang, Isabel. Ha? Seryoso ka ba? Tinitigan niya si Marcelo. Mababakas sa mga mata nito na seryoso siya. Bahagya pa siyang yumuko para pahiran ang mumunting luha na tumutulo mula sa kanyang mga mata. Pasensya ka na ha. Nagulat lang ako. Sa totoo niyan, kasi akala ko ang mga aswang ay sa mga kwento lang nabubuhay. Hindi ko alam na totoo pala sila. Gaya mo, nung una ay iniisip ko ring hindi sila totoo. Na sila ay gawa-gawa lamang upang takutin ng mga batang mahilig gumala sa gabi. Pero Isabel, totoo ang mga aswang. Lalo na mga gabunan. Nakakatakot sila. Mapanlinlang, mapaminsala, at walang awa sa lahat ng mga nilalang na binabangga nila. Mababangis pala ang mga yon. Oo, Isabel.
Ang mga gabunan sa atin ay may kakayahang manggaya ng mukha ng ibang tao. Mas malalakas din sila at kahit maliwanag pa ang paligid, kaya nila magpalit ng anyo kung gugustuhin nila. At alam mo ba, sa prinsipyo ng mga gabunan, isa lang ang magkamali, dinadamay nila ang lahat. Wala silang ititira. Uubusin nila ang lahi ng mga nagkasala sa kanila. Gaya ng nangyari sa amin. Isabel, natatakot akong baka mahanap nila ako at patayin ng... Isabel, natatakot ako. Uminahon ka. Ikaw na ang nagsabi na malayo ang baryo nyo sa baryo namin. Sa tingin mo, mahahanap ka pa nila? Saka, bakit ka pa nila hahanapin? Hindi ko alam. Hindi ko alam, Isabel. Hindi ko alam ang isasagot ko sa'yo. Marcelo, meron ka pa bang hindi sinasabi sa amin ng tatay ko? Nang tanungin siya ni Isabel, napalunok ng laway si Marcelo. Nakaramdam siya ng kaba. Nagtatalo ang isip niya kung sasabihin ba niya ang buong katotohanan sa mag-ama. Nahihirapan siyang buuin sa isip niya ang tunay na dahilan kung bakit nagalit sa kanya ang mga gabunan. Alam niyang sa bagay na yon ay baka palayasin siya ng mag-ama. Ayaw niyang magalit o magtampo sa kanya ang pinakamamahal na dalaga. Gusto niya nang magbagong buhay at kung papalaring ay bumuo ng sarili niyang pamilya. Kaya nanaig sa kanya ang piliing magsinungaling. Wala naman akong sinisekreto sa inyo ng tatay mo, Isabel. Kung ganun ano pa nga ba ang pinag-aalala mo? Subukan mo nalang nakalimutan yung masaklap na nangyari sa'yo. Andito ka para magbagong buhay. Saka, tigilan mo na ang pag-iisip. Huwag kang mag-alala. Hindi ka nila mahahanap dito. Tama ka nga, Isabel. Malayo naman ang baryong yun dito kaya imposibleng masundan pa ako. Isa pa, sino ba naman ako para hanapin pa nila, di ba? Isa lang naman akong taong nakatakas sa galit nila kaya wala nang ibang dahilan para sundan nila ako kung saan man. Siya nga pala. Luto na tong kakanin, no? Saan ko to ilalagay? Sa pag-iiba ng usapin ni Marcelo, hindi na nga muling naghinala o nagtanong pa ang dalaga tungkol sa nakaraan at ang mga pinagdaanan nito. Nagpatuloy na lamang sila sa ginagawa at araw-araw na buhay. Sa paglipas ng mga buwan at taon, tuluyan na ngang nagmahala ng dalawa. Nagsimula yon nang magpunta sila sa bukid at may nangyari sa pagitan nilang dalawa. Nung una, nag-aalangan pa si Marcelo kung kukunin ang pagkababae ng dalaga dahil hindi pa siya nito lubos nakakilala. Pero dahil sa mahal nga niya ito at gustong makasama habang buhay, ibinigay ng dalaga ang sarili niya at buhay sa lalaki. Nagkaroon sila ng mga plano at pangarap. Masaya sila sa piling ng isa't isa. Matapos ang araw na yon, sa mga sumunod na gabi, ay nananaginip si Marcelo ng mga bagay na may pagkakahalintulad sa mga nangyari sa kanilang baryo noon. Nagising si Isabel nang marinig na umungol ang lalaki at tila may di magandang nakikita sa kanyang panaginip. Niyugyug niya ang lalaki at sinubukang gisingin. Marcelo! Marcelo, gumising ka! Marcelo! Marcelo, gumising ka! Gumising ka! Isabel! Isabel! Ayos ka lang ba? Binabangungot ka yata. Oo, Isabel. Masama ang panaginip ko. Bakit? Ano bang nangyari? Nasundan nila ako dito. Nasundan nila ako. Hindi. Isabel, hindi pwedeng mangyari yun. Teka, huminahon ka. Teka lang. Ikukuha kita ng maiinom. Sige, Isabel. Maraming salamat. Pag-alis ni Isabel, ay sinundan niya ng tingin ng dalaga. Napahilamos na lang ang dalawa niyang palad sa kanyang muka. Napatingin siya sa itaas at binabanggit sa isip ang mga katanungan kung bakit siya pinababayaan ng Diyos.
Ayaw na niyang makita ang mga kalaban. Ayaw niyang maulit ang pamamaslang ng mga gabunan. Ayaw niya nang maulit ang madilim na nakaraan. Ngunit ilang sandali pa, inayos niya na ang sarili nang makitang pabalik na ang babaeng minamahal. Oh, heto. Inumin mo para mahimasmasan ka. Marcelo, ano ba nangyayari sa'yo? Napapansin ko, halos 1 linggo ka ng ganyan. Nagigising ka sa kalagitnaan ng gabi. Ano ba kasing napapanaginipan mo? Hindi ko maipaliwanag, mahal ko. Basta, masama. Napakasama. Isa yung napakasamang panaginip. Pwede ko bang malaman? Siguro naman, kahit papaano ay may karapatan na ako malaman ng ilang mga bagay na tungkol sa'yo. Ikwento mo sa akin kung ano napapanaginipan mo. Tungkol sa mga gabunan. Gabi-gabi ko napapanaginipan na nasundan nila ako rito. Gaya na nangyari sa baryo namin. Ganon din ang gagawin nila rito. Isabel, natatakot akong baka mangyari ngayon. Siguro, sa mga susunod na araw, kailangan ko nang umalis at lisanin ang lugar na to. Ano? Ibig mong sabihin aalis ka? Kailangan kong gawin yun. Ayoko mapahamak kayo ng dahil lang sa akin. Hindi ko mapapatawad ang aking sarili. Basta-basta mo na lang akong iiwan. Kami itay. Ganun na lang ba yun? Iiwan mo na lang kami ng ganun-ganun na lang? Makinig ka, Isabel. Hindi ko maaaring ipagsawalang bahala ang mga panaginip ko. Ayokong mangyari sa inyo kung anong nangyari sa baryo namin. Ayoko madamay ang mga taong walang kinalaman sa gulo ko. Ang akala ko ba, malayo ka na nilang masundan dito. Saka di ba sabi mo, wala naman ang dahilan para sundan ka pa nila dito. Pero, ano nangyari? Bakit nagbagong ihip ng hangin? Aminin mo nga ang totoo. Magtapat ka sa akin. Mahal mo ba talaga ako, Marcelo? Oo naman, Isabel. Mahal na mahal kita. Nagdududa ka ba sa nararamdaman ko? Dati hindi. Pero ngayon oo. Mula kasi nang may mangyari sa atin, parang doon na nagsimula na nagkaganyan ka. Marcelo, yun lang ba ang gusto mo sa akin? Kaya ka ba ngayon nagpapaalam kasi nakuha mo na ang gusto mo? Ano? Wala ka na bang balak tuparin ang mga pinangako mo sa akin at matatamis sa salita? Hindi na nakatugon pa si Marcelo sa mga tinuran at naging tanong ng babae. Nagpasya na lamang siyang yakapin ng dalaga at muling mahiga upang matulog. Hinalikan niya ito sa noo upang mawala ang pag-aalala. Pero sa isip niya, ang pangakong yun ay hindi mangyayari kung sakasakaling magkakatotoo nga ang mga masasama niyang panaginip na bumabagabag sa kanya gabi-gabi. Hindi na rin naman nagsalita ang dalaga at tinayaan na lamang niya si Marcelo. Ipinikit na lamang niya ang kanyang mga mata hanggang siya ay muling igupo ng antok. Samantala, hindi na muli pang nakatulog si Marcelo. Nang makita niyang tulog na ang babae, ay pinili na lang niyang lumabas ng bahay. Pinili niyang maupo sa ilalim ng mangga kung saan merong upuang gawa sa tabla ng kahoy. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya. Sabay nagsindi siya ng sigarilyo at tumingin sa kalangitang noon ay punong-puno ng mga bituin. Nang mga sandaling yon, napakapayapa ng gabi, kaya't daman niya rin ang mahinang samyo ng malamig na simoy ng hangin. Napayakap siya sa sarili. Bagamat masarap sa pakiramdam niya ang hatid nitong lamig, ay hindi naman magawa nun na pakalmahin ang nararamdaman at iniisip niya. Maraming tumatakbo sa kanyang isip. Gulong-gulo na siya. Kailangan kong masabi kina Isabel ang totoo. Kailangan nilang malaman na hindi lamang ako tumakas dahil sumugod ang mga gabunan. Kailangan nilang malaman na may kinalaman ako sa mga nangyari at kung bakit naganap ang mga bagay na yun. Ayoko na. Ayoko na. Hirap na talaga ako. Ayoko na mag-isip. Sawang-sawa na ako. Pumikit si Marcelo upang manalangin. Pilit niyang pinapakiramdaman ang presensya ng Diyos. Humiling siya na sana ay pakinggan siya nitong muli.
Humingi siya ng tawad at sinabing gusto niya nang bumalik sa pananampalataya. Nagpatuloy siya sa kanyang pananalangin. Panginoon ko, minsan niyo na po akong iniligtas. Minsan niyo na po akong binigyan ng dahilan upang mabuhay pa. Ngayon ho, muli akong lumalapit sa inyo at nagsusumamo para mabigyan po muli ng linaw ang puso't isipan ko. Linaw sa kung ano nga ba ang dapat kong gawin. Gusto kong umalis sa baryong to upang hindi sila madamay. Pero kung gagawin ko naman ho yun, maiiwan at masasaktan ko ang babaeng pinakamamahal ko. Panginoon, ano po bang dapat kong gawin? Nakikiusap po ako sa inyo sa ikalawang pagkakataon at sana matulungan niyo po ako. Nasa ganung estado siya nang makita siya ni Mang Pedro. May hawak itong kape sa kamay. Lumabas siya na mapansin na merong gumagalaw na nilalang sa ilalim ng puno. Kaya naman nang tingnan niya ito at makilala si Marcelo, ay lumabas siya. Marcelo, gabing-gabi na. Ba't nasa labas ka pa? Tay? Oo. Pasensya na. Mukhang nagulat yata kita. Hindi naman po masyado. Ano ba ang atin? Bakit parang ang lalim yata ng iniisip mo ngayon? Ano po eh? Kanina pa po ba kayo dyan? Hindi naman. Kakalabas ko lang din. Hindi kasi ako makatulog kasi medyo maalinsangan sa loob eh. Kaya nagtimpla na lang ako ng kape at tatambay din ako dito sa ilalim ng puno. Ganun po ba? Hindi ka rin ba makatulog? Opo. Tama po kayo. Masyado nga po mainit. Mukhang seryoso ka kanina pa. May bumabagabag ba sa'yo, iho? Naupo na rin ng matanda sa tabi ni Marcelo. Humigop ito ng kape at pinulot ang piraso ng kahon at ipinaypay yun sa sarili. Maya-maya ay biglang naramdaman nito ang malamyos na simoy ng hangin. Ay, ang sarap ng hangin. Ganito sana palagi. Presko po dito sa labas, no? Oo nga eh. Parang gusto ko na tuloy na dito na lang matulog. Tay, may tatanungin sana ako. Sige, ano ba yon? Huwag mong hihirapan ng tanong ha. Baka hindi ko masagot. Gusto ko lang po humingi ng opinion nyo tungkol sa kalagayan ng isa kong dating kakilala. Yung tao po na to ay may nagawang pagkakamali. Isa pong malaking kasalanan. Dahil po sa kanya madaming tao po ang napahamak. Tapos yung taong yun nagtatamasa ngayon ng payapa at magandang buhay. Tama lang po ba yun? Hindi ba't parang kalabisan po na yung taong yun ay magtamasa ng kapayapaan gayong siya naman po ang dahilan ng kalbaryo at kamatayan ng iba? Hindi ba't dapat nagdurusa siya at pagbayaran niya ang kanyang mga nagawang pagkakamali? Napatingin si Mang Pedro sa lalaki. Parang tinimbang nito ang bawat salitang maaari niyang ipayo sa binata. Nakailang higop pa siya ng kape bago sinagot ang tanong ng binata. Ang masasabi ko lang, iho, hindi talaga patas ang mundo. Dun sa sinabi mong senaryo maraming nakadanas ng ganyan. Kung sino pa ang may kasalanan, sila pa yung nakakatanggap ng mga pagpapala at magandang buhay. Alam mo, minsan nga naisip ko na maging masama na lang din kayo. Ako, para guminhawa ang buhay nating lahat. Okay lang po ba yun, Tay? Nako, ikaw naman, iho. Huwag mo masyadong seryosohin yon. Kahit gaano man kahirap ang buhay natin, piliin pa rin nating palagi ang maging isang mabuting tao. Ang isang mabuting mamamayan. Yung di tayo nanlalamang ng kapwa natin para lang mas umangat sa buhay.
Para naman po dun sa taong sinasabi ko sa inyo kanina. Tama lang din po ba na parang mas pinapaboran po siya ng Maylika kasi masaya na siya ngayon? Makinig ka. Ganito kasi yan, Iyo. May mga bagay sa mundo na hindi natin kontrolado. Ngayon, kung patuloy na nabubuhay yung kakilala mo na siyang tunay na makasalanan, wala tayong magagawa doon. Yun ang kapalaran niya eh. Pero sana maisip niya na gamitin ang pagkakataon na yon para itama ang mga pagkakamali niyang nagawa. Pagsisihan niya ng lubos sa mga kasalanan niya at huwag nang manatiling bulag. May karma o balik ang anumang bagay na ginagawa ng tao. Gumawa ka ng masama, darating ang araw, sisingilin ka rin ng tadhana. Piliin mo ang magpakabuti. Dahil matagal man ang balik, may darating pa ring biyaya. Saka, masarap mabuhay ng walang iniisip. Nang sabihin yun ni Mang Pedro, hindi na muling nakapagsalita pa si Marcelo. At dahil doon, mas lalo lang siyang kinain ng konsensya mula sa nakaraan. Mukhang effective talaga ang kape para pampatulog ko ah. O siya, papasok na ako ah. Ikaw, hindi ka ba inaantok? Hindi pa po. Mamaya na lang po ako papasok. Mauna na po kayo. Susunod na lang po ako. O siya, sige. Maiwan na kita ha. Sige po. Sinundan na lamang niya ng tingin ng matanda. Nagpalipas pa siya ng ilang oras sa labas dahil talagang hindi na siya dinalaw ng antok ng gabing yon. Hanggang sa hindi niya na namalayan ang mabilis na pagtakbo ng oras. Nanatili siyang mag-isa sa labas habang iniisip ang magiging desisyon. Nang malapit nang sumikat ang haring araw, nagdesisyon siyang lisanin na ang baryong yon. Tumayo siya at naglakad, nalaglag ang balikat. Sandali! Saan ka pupunta, Marcelo? Napalingon siya sa likod kung saan nakita niyang nakatayo ang mahal niyang si Isabel. Napansin niya kagad ang kalungkutan sa mga mata ng dalaga. Napagtanto niyang baka naisip na ni Isabel ang plano niya kaya hindi na rin siya nagkaila. Isabel, patawarin mo ko. Hindi ko gusto ang gagawin ko pero ito lang talaga kasi ang nararapat. Ayokong dumanak ang dugo dito. Ayokong mapahamak ka. Kayo ng tatay mo. Ayokong mapahamak kayong dalawa. Ayokong mamatay kayo at gawing biktima ng mga hayop na gabunan. Maalis na ako. Paalam. Hindi mo pwedeng gawin yan. Hindi mo kami dapat iwan. Huwag mong takasan ng responsibilidad mo bilang ama ng batang dinadala ko. Biglang natigilan si Marcelo sa narinig. Napatingin siya sa tiyan ni Isabel na noon ay hawak at tinahaplos-haplos ng babae. Biglang pumuno sa kanya ang iba't ibang klase ng emosyon. Mas lalo siyang nalito. Lumipat sa kanya ang babae. Hinawakan nito ang dalawa niyang palad. Buntis ako, Marcelo. Ha? Paanong? Buntis ako. Huwag mo nang tanungin kung paano nangyari kasi hindi ko kayang sabihin at ipaliwanag isa-isa yung mga ginawa natin para mabuo to. Ibig mong sabihin, magiging ama na talaga ako? Mas nanaig at umapaw ang saya sa puno ni Marcelo nang mapagtanto ang sinasabi ni Isabel. Teka, halika. Pumasok muna tayo sa loob. Pag-usapan natin to ng mabuti. Mainam na rin na magtapat tayo kay Itay. Pagpasok nila sa loob ay naroon si Mang Pedro. Kasalukuyang humihigop ng kanyang kape at nakikinig ng mga balita sa radyo. Walang nagsalita sa kanilang dalawa. Tila naghihintay ng tamang pagkakataon para umamin sa matanda. Naganda ng agahan si Isabel. Tay? Tay, pwede ko ho ba kayo makausap? Oh, bakit? May nangyari na naman ba? May kilala po ba kayong manggagamot? Bakit? May sakit ka ba? Meron naman.
May kakilala ko doon sa kabilang baryo na isang mahusay na albularyo. Matapos silang kumain, ay naghanda na si Mang Pedro para sunduin ang manggagamot. Pagkaalis ng matanda, ay muling nag-usap ang dalawa. Anong plano mo ngayon? Aalis ka pa rin ba, Marcelo? Hindi umimik si Marcelo. Dahil sa pananahimik nito, ay kagad siyang pumasok sa kanyang silid. Nagtampo naman ang babae sa lalaki. At doon sa kanyang silid, ay inilabas niya ang lahat ng sama ng loob sa pamamagitan ng pag-iyak. Samantala, ilang sandali pa'y narinig na niya ang boses ng paparating na ama. Agad ay tinignan ng albularyo ang kalagayan ni Isabel. Matapos masuri, nakumpirma at sinabi nitong buntis nga ang babae. Buntis? Isabel, paano nangyari ito? Magtapat ka at sabihin mo sa akin ang totoo. Napatingin si Isabel sa gawin ni Marcelo na noon ay bahagyang nakatungo ang ulo. Napagtanto naman kagad ni Mang Pedro ang ibig sabihin ng iginawi ng dalaga. Umamin kayong dalawa. Ikaw ba, Marcelo, ang ama ng dinadala ng anak ko? Tay, magpapaliwanag po ko. Hindi na naituloy ni Marcelo ang sasabihin dahil isang malakas na suntok ang agad na tumama sa kanyang muka. Pagtingin niya sa matanda, ay baka sa kanya ang galit at tampo sa mga mata nito. Hayop ka! Traitor ka! Bakit niyo ginawa sa akin to? Patawad po. Mahal ko po si Isabel, Itay. Itay, pasensya na po at hindi ko po kagad nasabi na may relasyon kami ni Marcelo. Ayoko po kasing isipin niyo na sinasamantala niya ang kahinaan ko. Baka isipin niyo po kasing tinulungan na nga natin siya. Ganito pa po ang igaganti niya sa atin, Itay. Tama po ang sinabi ni Marcelo. Nagmamahalan po kaming dalawa. Maniwala po kayo sa amin, Itay. Anak naman, wala namang kaso kung magmahalang kayong dalawa. Pero bakit sa paraang ganito pa? Ginawa niyo akong tanga. Hindi niyo ako nirespeto. Medyo matagal nila bago napakalma ang matanda. Pero kalaunay humupa din ang galit nito. Bagamat may pagtatampo, ay hindi naman yon nagtagal dahil siya na rin ang gumawa ng paraan para magkausap-usap silang muli at magkaayos. Hindi ka na po galit sa amin, Itay. Hindi naman talaga ako nagalit, anak. Lalo na sa'yo. Mahal na mahal kita. Nabigla lang talaga ako sa nangyari. Hindi ko inaasahan yun. Itay, huwag na po kayo magtampo. Alam kong masama talaga po ang ginawa namin, pero Itay, magkakaapo na po kayo. Magiging masaya na tayo sa biyayang ito. Tama ka, anak. Tama ka. Magkakaapo na nga ako. Pero anak, isa lang ang hinihiling ko sa iyo ngayon. Sana kamukha ko yung bata. Naging maayos na ngang muli ang samahan ng tatlo. Naging panibagong simula yon para sa kanila. Mas lalong sumigla ang matanda at mas nasasabik pa ito sa paglaki ng kanyang apo. Kapag nanggagaling ito sa bukid, ay palagi itong may daladalang mga prutas. Sinasabi niya sa anak na mabuti ang mga yon para sa sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Dahil sa mga nakitang yon ni Marcelo, ay nabawasan na maski papano ang kanyang mga alalahanin. Marcelo, halika. Bakit po, Itay? Matanong kita, ha? Lalaki sa lalaki. Ano ba ang plano mo sa anak ko? Dahil ikaw ang ama ng dinadala niya, pakakasalan mo ba ang anak ko? Opo, pananagutan at pakakasalan ko po siya, Itay. Huwag po kayo mag-alala. Kung ganun pakasalan mo siya bago maisilang ang bata. Bilang bahagi na rin ng tradisyon at relihiyon. Kailangan mong gawin niyon para hindi makaladkad sa kahihiyan si Isabel. Ayokong pag-usapan siya ng mga tsismoso sa baryong ito. Alam mo na, makakaasa ba ako sa iyo, iyo? Opo, pakakasalan ko po siya, Itay. Aalagaan at mamahalin ko po siya habang buhay. Asahan po niyo na paglilingkuran ko siya at magiging mabuting asawa para sa kanya.
At dapat maging mabuting ama ka rin sa anak mo, tulad ni Itay. Aba, oo naman. Inspirasyon ko si Itay. Hinalikan ni Marcelo sa noo ang babaeng pinakamamahal niya. Dahil sa pagsisimula ng bagong yugto sa buhay ni Marcelo, ay pansamantala niyang nakalimutan ang mga bagay na bumabagabag sa kanya. Natuon ang isip niya sa pagpaplano sa magaganap nilang kasal ni Isabel, at pagkalipas nga lang ng ilang buwan ay ikinasal na ang dalawa. Walang pagsidla ng saya sa puso ng dalawa. Nag-uumapaw yun dahil sa pag-ibig. Nagpatayo sila ng sarili nilang tahanan na hindi naman ganong malayo sa bahay ni Mang Pedro. Naging panimula nila ang regalong lupa sa kanila ni Mang Pedro, at ang naging pangunahing hanap buhay ni Marcelo ay ang pagsasaka. Nangisda rin siya at inilalako sa bayan ang kanyang mga huli. Doon niya kinukuha ang panggastos nila sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Si Isabel naman, para makatulong sa kanyang asawa, ay hindi pa rin tumigil sa pagluluto at paglalako ng mga kakanin. Ginagawa niya yun para hindi mahirapan ang asawa sa kanilang mga gastusin. Naiintindihan din kasi ni Isabel na kailangan nilang makaipon para sa kanyang panganganak. Naging maayos ang takbo ng pamumuhay nila. Lumipas ang mga araw, 1 buwan na lang ang hinihintay nila para sa pagsilang ng kanilang unang supling. Ngunit kung kailan malapit na, saka naman nakaramdam ng pag-aalala ang babae. Ilang gabi na rin kasi niyang napapansin na tila may mga kakaibang tunog siyang naririnig sa paligid sa tuwing sumasapit ang hating gabi. Hanggang sa isang gabing wala si Marcelo dahil ginabi ang mga ito sa pagtatrabaho sa bukid kasama ang biyanan na si Mang Pedro. Isang kakaibang tunog ang muli niyang narinig mula sa labas. Parang may pakiramdam siya na palaging may nagmamasid sa kanya. Kapag tumitingin naman siya sa labas, ay wala naman siyang makitang tao. Kapag nangyayari ang mga ganong senaryo, ay mas pinipili na lamang ng dalaga na pumasok sa kanilang silid. Palagi siyang nagbabaon ng asin na nakabalot at meron din siyang bawang. Itinatabi niya yun sa kanyang pagtulog. Madalas din ay nagsusuot siya ng itim na damit sa kanyang pagtulog. Yung kasi ang kabilin-bilinan sa kanya ng kanyang asawa. Nawawala naman ang kakaibang tunog ngayon sa loob ng ilang sandali. Bumabalik ang katahimikan ng paligid. Kaya kapag sumasapit ang umaga, ay mas pinipili niyang di sabihin yun sa asawa. Sa isip niya ay baka guni-guni lamang ang lahat. Ayaw niya na madagdagan pa ang isipin ng kanyang asawa. Nakatulog na lang siya sa ganoong isipin. Hindi niya alam kung anong oras dumating ang asawa. Hindi na rin kasi siya nag-abalang tingnan pa ang asawa nang may naramdaman itong tumabi sa kanya sa higaan. Pagkagising niya kinabukasan ay hindi niya na naabutan ang asawa. Kaya hinanda na niya ang mga lulutuing kakanin. Malapit na siyang matapos sa pagbabalot nang nakitang dumating ulit ang kanyang asawa. "Oh mahal, ako nang bahala dyan. Ako na magbabalot ng mga yan. Magpahinga ka muna saglit." Andito ka na pala, mahal. "Oo, babalik din ako dun mamaya. Tutulungan ko si Itay sa pag-aani. Hindi pa kasi kami tapos eh." Sige, ayos lang. Ikaw ang dapat magpahinga. Teka, nakapagkape ka na ba? "Hindi pa nga eh." O siya, ipagtitimpla kita. Ang bait naman talaga ng asawa ko. Salamat ah. Sa mga lumipas na sandali, ipinakita nga ni Marcelo ang pagmamahal at pag-aaruga sa asawang si Isabel. Bukod ron, ipinakita rin nila ang kabutihan sa mga kabaryo, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Minsan nga, kahit walang-wala sila, ay pinipili nilang tumulong sa mga kapitbahay. Minsan rin, may lumalapit dahil wala raw makain, mainom o di kaya na may walang pera. Ni minsan, hindi sila nagdamot dahil sa pangako ni Marcelo sa sarili at sa Diyos. Tutulong siya sa mga nangangailangan, basta matupad lang ang kaisa-isa niyang dasal. Ang hindi nabalikan pa ang madilim na nakaraan. Samantala, pagkatapos mag-almusal ay muli ngang nagpaalam si Marcelo sa asawa. Bumalik na ito sa bukid para mag-ani. Kasama nilang nag-aani ang ilang trabahador na inuupahan nila. Lahat sila ay nakasuot ng tila manipis na jacket
bota at damit na ginagawang pantabon sa buong ulo at muka. Tanging ang nakikita lamang sa kanila ay ang mga mata nila. Mga kasama, bilisan na lang natin ang pag-aani at pag-aayos para hindi tayo abutan ng dilim. Mahihirapan tayo po nagkataon. Malapit na rin naman nating matapos to. Itay, sige na po, magpahinga na po kayo. Kami na po ang bahala rito. Kayang-kaya na po namin to, magpahinga na po kayo. O sige. Maraming salamat, Marcelo. Hey, iba na talaga ang tumatanda. Madali na talaga akong mapagod. O siya, salamat na lang sa inyo. Maiwan ko na kayo ha. Doon na muna ako. Ay, aray ko, sakit ng likod ko talaga. Nagpatuloy ang gawain nila pagkaalis ni Mang Pedro. Sumunod naman si Marcelo para ihanda ang mga maiinom at pagkain. Sa kanyang pagbabalik ay nagtaka siya dahil tila may mali sa bilang ng mga magtatrabaho sa bukid. Alam niyang 5 lang ang kanilang trabahador. Ilang beses niya yung binilang, ngunit sobra talaga ng isa. Bagamat nagtataka, ay hinayaan na lamang niya yon. Baka kasi hindi niya to napansin na may kasama o may idinagdag ang ama ng asawa sa mga trabahador. Nang makabalik sa pag-aani ng palay gamit ang lilik, isa sa mga tauhan niya ang lumapit at sumabay sa pagpuputol niya ng palay. Nasa kaliwang hilera siya, samantalang nasa kanan naman ang isa. Napasulyap siya sandali dito, pero agad ding ipinagsawalang bahala. Ngunit, ilang minuto lang ang nagdaan, ay nagsalita ito na lubos na ikinagulat at ikinatakot ni Marcelo. Sa wakas, nakita na rin kita, Marcelo. Ngayon ay sigurado na ako na ikaw yan. Nahinto si Marcelo sa ginagawa. Napatayo siya ng matuwid at napatingin ng diretso sa lalaking nakayuko at kunwaring nagpuputol ng palay. Sa lupa lamang yun nakatingin, pero kahit may balot sa mukha, naramdaman ni Marcelo na ngumingiti ito. Sino ka? Kilala mo ko? Kilalang kilala kita, Marcelo. Napaatras si Marcelo nang unti-unting tumayo ng tuwid ang lalaki. Ilang sandali pa, dahan-dahan itong humarap. Napansin niya ang mga mata ng lalaki. Namumula yon at matalim kung makatitig. Biglang sumabog ang kaba at nagsimulang manlaki ang ulo ni Marcelo sa realisasyong nasundan na nga siya ng mga kalaban. Natakot siya para sa kanyang mga kasamahan, sa biyenang si Mang Pedro at sa mga trabahador na walang kaalam-alam na meron na palang nagbabadyang panganib. Binabalaan kita. Huwag kang gagawa ng gulo dito. Sino ka sa inaakala mo? Kung gagawa man ako ng gulo dito, natitiyak kong wala ka ring magagawa. Dahil isa kang duwag. Iniwan mo sa sarili mong bayan para sa mga kamay namin. Hinayaan mong mamatay sila. Pero ikaw, namumuhay ka dito ng normal. Kasama ang asawa mo. Sandali. Matagal mo na ba kaming minamanmanan? Nakita naman niyang ngumisi ang lalaki. Maganda ang asawa mo ha. Mabango at masarap katabi sa gabi. Hayop ka! Anong sinabi mo? Sapat ng kabayaran ng asawa mo para sa pagpatay mo sa kasamahan namin, Marcelo. Hindi ko'y pambabayad utang ang asawa ko. Hindi pa ba kayo nagsasawa? Hindi pa ba sapat ang mga dugong dumanak dahil sa mga pinaslang nyo? Wala ka sa posisyon para magtanong. Alam mo bang gustong-gusto na kitang patayin? Hindi ako natatakot sa'yo. Kung gusto mo akong patayin, sige, patayin mo ko. Patayin mo ko. Ayoko muna. Mukhang mas gusto ko munang kainin ang asawa mo. Hayop ka. Papatayin kita bago mo magawa yun. Papatayin kita. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Hindi yun napagandaan ni Marcelo. Biglang nagbago ang anyo ng gabunan. Naging mabalahibo ang mga kamay nito at nagkaroon siya ng kakaibang lakas. Bigla nitong inangat ang lalaki at iniangat si Marcelo gamit lamang ang nag-iisa nitong kamay. Pilit lumaban ni Marcelo. Sinubukan niya itong sipain pero baliwala dito ang kanyang ginagawa.
Nandilim ang kanyang mga paningin dahil sa higpit ng pagkakasakal. Bago siya mawala ng ulirat, ay naramdaman niya ang matutulis itong mga kuko sa kanyang muka. Alam niyang nasugatan siya. Ramdam niya ang pagtulo ng sariwang dugo sa kanyang muka. Pagmulat ng mga mata niya, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakahiga sa kanilang papag na gawa sa ilang tabla ng kahoy at mga kawayan. Nang ibaling niya ang tingin sa kaliwa, naroon ang kanyang nag-aalalang asawa na si Isabel. Ano nangyari sa'yo? Sabi ni tatay, sinugod ka raw ng mabangis na hayop. Ng isang baboy, Ramo. Yun ang hinala nila, kaya ngayon, hinahanap na nila yun para hindi na makapanakit pa ng ibang mga magsasaka. Baboy, Ramo. Nagkakamali kayo. Hindi baboy o kung anumang mabangis na hayop ang sumugod sa akin, mahal. Ha? Kung di hayop, ano? Bumangon si Marcelo at hinawakan sa magkabilang balikat ang kanyang mahal na asawa. Pumikit siya sandali at tila inipon muna ang lakas ng loob bago muling magsalita. Hindi niya rin kasi alam kung ano ang mga susunod na hakbang niya para maiwasan ang nagbabadyang malaking kaguluhan. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon ng asawa kung sakaling malaman nito ang buong katotohanan. Mahal, naalala mo yung kinuwento ko sa'yo nun? Yung tungkol sa aswang? Yung tungkol sa mga gabunan? Huwag mo sabihin sa akin na sila ang may gawa niyan. Mahal, hindi na ako magsisinungaling sa'yo. Aaminin ko lang ang katotohanan. Ano bang sinasabi mo? Sila ang may gawa nito sa akin. Natagpuan na nila ako. Alam na nila kung saan ako nakatira. Mahal, Isabel, tumakas na tayo bago pa may mangyaring masama. Ano? Diyos ko, anong gagawin natin? Paano? Paano ka nila nasundan dito? Hindi ko alam. Hindi ko alam, mahal ko. Paano si Itay? Ayokong saktan nila ang tatay ko. Isasama natin siya, mahal ko. Saan tayo pupunta? Kung aalis tayo, sigurado ka bang hindi na nila tayo matutuntun? Ang mga kapitbahay natin, ang mga kabaryo, iiwan ba natin sila? Kung yun ang naging banta ng kaaway mo, malamang baka pati sila ay saktan din ng mga aswang na yun. Mahal, natatakot ako. Nag-aalala ako para sa kanila. Huwag kang matakot, mahal ko. Gagawa ko ng paraan para hindi nila idamay ang lahat. Lalong-lalo ka na at ang magiging anak natin. Paano, Marcelo? Ano pang paraan ang naiisip mo? Base sa mga kwento mo, hindi sila basta-basta na mga aswang lang. Malulupit sila, mga walang puso. Mangyayari ba sa amin na nangyari sa pinanggalingan mo? Ihingi ako ng tawad sa kanila. Yun na lang ang nakikita kong paraan para matigil na ang galit nila at ang pagpatay nila sa mga inosenteng tao. Hihingi ng tawad? Bakit? Ano ba ang kasalanan mo sa kanila? Bakit ba sila galit na galit sa'yo? Ano ba, mahal? Magsalita ka. Magsabi ka sa akin ng totoo. Taon na rin ang nakalipas nang mangyari ang isang bagay na hindi ko inaasahan. May kapatid akong babae na binastos noon habang naliligo sa sapang matatagpuan na hindi kalayuan sa amin. Umuwi siyang umiiyak dahil binalak daw siyang gahasain at pinagbantaan pang papatayin kapag nagsumbong sa amin. Nang dahil sa galit, pumunta ako nun sa gubat bitbit ang isang gulok upang bigyan ng leksyon ang bumastos sa kapatid ko. Kasama ko siya noon at nang itinuro niya sa akin ang grupo ng kalalakihang ng bastos at nagbanta sa kanya, dali-dali ko silang sinugod. Pero hindi ko naman intensyon na manakit dahil ang gusto ko lang ng mga sandaling yun ay ang takutin sila para hindi na nila ulitin sa iba ang ginawa nila sa kapatid ko. Biglang tumigil sa pagsasalita si Marcelo at inilala niyang lahat ang mga nangyari. Pero imbis na sila yung matakot, ako ang natakot, Isabel. Kasi nang makita nila ako, bigla silang naalarma dahil sa bitbit kong gulok. Kitang-kita ko na nagbago sila ng anyo. Ipinagpatuloy ng lalaki ang pagsasalaysay.
Bagamat kabado at di iilang beses na nautal, ay pinilit niyang ilahad ang katotohanan sa kanyang asawa. Walang labis, walang kulang. Sinabi niya na mula sa pagiging tao ay nagmukhang mga limaw ang mga ito. Nabalot ng itim na balahibo ang kanilang mga katawan. Namula ang kanilang mga mata na tila nanlilisik. Naging hawig sila sa mga lobo. May mga matatalim na pangil at kuko. Mababangis ang anyo nila na parang gustong-gusto nang manlapa. Doon nalaman ni Marcelo na aswang nga ang mga kaharap na lalaki. Hindi lang sila basta mga aswang. Mga gabunan sila. Sumugod sila. Sinaktan nila ang kapatid ko. Kaya kahit anong takot ay nawala yon at napalitan ng matinding galit dahil sa ginawa nila sa aking nag-iisang kapatid. At sa muling pagsugod ng isa sa kanila, nakita kong papatayin nila ang kapatid ko. Kaya mabilis ko yung sinalubong at itinara ko sa kanyang dibdib ang tangan kong itak. Napatay ko ang isa sa kanila. Hindi ko naman talaga yung sinasadya. Ipinagtanggol ko lang ang kapatid ko. Sa muling pagsasalaysay ng lalaki, ay sinabi nito sa asawa na natigilan ng mga aswang na yon sa kanyang ginawa. Ginamit nila ang pagkakataong yon para tumakas. Nang makalayo sila, ay muli nilang nilingon ang mga aswang. Buwat-buwat na nila ang walang buhay na katawan na kanilang kasamaan. Narinig nila ang malakas na pag-alulong ng mga ito habang nakatanaw sa kanilang dalawa. Kitang-kita nila ang galit sa mukha ng mga aswang na kanilang tinakasan. Sa takot ko, Isabel, matagal ako nagtago sa baryo namin. Iniwasan ko munang lumabas. Nagkulong ako sa 4 na sulok ng aking silid. Hindi makakain, hindi makainom. Balisang-balisa ako noon. Paano kanila natuntun? Ang baryo nyo? Basta na lamang ba silang sumugod? Hindi ko alam, Isabel. Hindi ko alam kung paano nila ako natuntun. Basta nalaman ko na lang sa isang kapitbahay na meron daw naghahanap sa akin. Pero dahil hindi nila kilala ang taong yun, hindi nila ako nagawang ituro. Tapos? Binigyan nila ng babala ang mga tao. Pero ipinagsawalang bahala lamang nila yun. Wala naman daw dahilan para madamay sila. Saka, hindi naman daw ganun kadali ang pumatay ng tao. Hindi nila inisip na totoong pagbabantang yun ng isa sa mga gabunan. Akala nila isa lamang yung taong nasisiraan ng bait. Sinabi ko kina tatay at nanay ang katotohanan. Nang ikwento ko nga kay Itay ang tungkol sa pagbabago nila ng anyo, kitang-kita ko sa mukha niya ang takot. Hindi lamang daw basta aswang ang nakabangga namin, kundi isang gabunan. Isang lahi na talagang kinatatakutan sa probinsya natin. Dito mismo sa Samar. Mula nang sinabi ko yun, ay pinili naming manahimik na lamang. Nagsimula nang maglandas ang luha sa mga mata ni Marcelo. Agad naman siyang niyakap ni Isabel. Akala namin matatapos ang gulo sa pananahimik lang namin eh. Pero dumating nga ang araw na tinutuon nila ang kanilang pagbabanta. Napakarami nilang sumugod sa aming baryo. Mababakis sila. Wala silang pinatawad. Bawat madaan ng tao ay pinaslang nila. Bata, matanda, babae. Maski mga walang laban at mga walang kamuwang-muwang, hindi nila pinalampas. Biglang bumalik sa isip ni Marcelo ang bawat detalye ng mga pangyayari ng araw na yon. Pagkagat ng dilim, nagsimula ang madugo at madilim na trahedya. Sinubukan nilang lumaban, pero hindi sapat ang kanilang lakas, lalo na't hindi naman nila napaghandaan ang digmaang yon. Wala talaga silang kalaban-laban. Sa harap ko, Isabel. Sa harap ko. Sa harap ko mismo. Walang awa nilang kinitil ang buhay ng aking ina. Isinulod nila ang aking tatay. Iyak ng iyak nun ang kapatid ko. Sinisi niya ang sarili niya dahil sa nangyari. Tinakas ko siya. Kasama ko siyang tumakbo palayo sa lugar na yon. Pero Naabutan ba nila kayo? hindi nung una. Nakalayo kami pero tuluyang nasiraan ng bait ang kapatid ko. Hindi ko napansin yon.
Bigla siyang tumalon sa bangin habang papatakas kami. Wala akong nagawa. Wala akong nagawa, Isabel. Natigilan si Isabel sa narinig na yun sa asawa. Maski siya ay naiyak na lamang sa malagim na sinapit ng kanilang pamilya. Wala na akong nagawa. Hindi ako pwedeng huminto. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad at pagtakas. Kaya yun, naglakbay ako. Nagtungo ko sa iba't ibang baryo pero lahat ng makakita sa akin ay natatakot. Hindi nila ako nagawang tulungan. Hindi nila ako pinapakain o pinaiinom man lang. Hanggang sa ito na nga, napadpad ako sa bukirin yung mag-ama. Ang mas pakalmahin, niyakap ni Isabel na mahigpit ang asawa. Hindi niya lubos maisip na ganito pala kasakit ang pinagdadaanan ng kanyang minamahal. Sa naging salaysay nito, alam niyang ginawa lamang ni Marcelo ang tama. Yun ang bagay na dapat maunawaan ng mga gabunan bago sila magpasyang manakit o pumatay ng mga tao. Samantala, sa gilid ng pinto ay tahimik lamang palang nakikinig si Mang Pedro. Umiiyak ito sa madilim na sulok. Tahimik lang itong umalis at di na ginambala ang mag-asawa. Kinabukasan ay bumalik siya sa bahay ng anak at kinausap ng masinsinan ang mag-asawa. Halika kayo rito. Meron akong sasabihing mahalaga sa inyo. O yun, Itay. Narinig ko yung pag-uusap nyo kagabi. Nandito po kayo kagabi. Bakit hindi man lang po kayo nagsabi o pumasok man lang? Ayoko na makagambala pa sa inyo kaya umuwi na lang ako. Siya nga pala, anak. May kailangan kang malaman tungkol sa pagkamatay ng nanay mo. Ha? Tungkol sa pagkamatay ni Inay? Ano po yun, Itay? Ano pong totoo? Bakit parang ang daming lihim ngayon na nabubunyag? Patawarin mo ko, anak, kung naglihim ako sa iyo. Pero katulad ni Marcelo, hindi rebelde ang pumatay sa nanay mo. Pinatay siya ng isang aswang. Po? Aswang po ang pumatay sa kanya? Bakit? Bakit ngayon niyo lang po sinabi sa akin yan, Itay? Bakit ngayon niyo lang po sinabi sa akin yan? Dahil natakot ako. Naging duwag ako at hinayaan ko na lamang na mangyari yun. Hindi ako gumante. Hindi ako naghanap ng hustisya. Ipinagpasa Diyos ko na lamang ang lahat. Ano ba to? Bakit ba may mga ganyang nilalang sa mundo, Itay? Yung totoo, may Diyos po ba talaga? Sa mga nangyayari sa ating kababalaghan ngayon, parang mas gusto ko na lamang pong paniwalaan na wala talagang Diyos. O kung meron man, hindi niya tayo mahal. Kinalimutan niya na tayo dahil hindi niya nakikita yung mga paghihirap natin. Huwag mong sabihin yan, anak. Mahal tayo ng Diyos. Kailangan nating lumaban sa buhay at magpatuloy. Hindi na nating kontrolado mga aswang na yun. Dahil bago pa man tayo mabuhay dito sa mundo, ay kinatatakutan na talaga dito sa lugar natin sa Samar ang mga aswang na yon na nagpapagala-gala lang sa bundok. Ano pong gagawin natin ngayon, Itay? Kailangan nating wakasan na ang pag-ahari-harian nila. Huwag na nating hayaan na guluhin pa nila ang ating mga buhay. Sa pagkakataong to, hindi tayo tatakas. Lalaban tayo. Sa sinabing yun ni Mang Pedro, ay nabuhay ng loob si Marcelo at ang asawa nitong si Isabel. Agad ay nagdesisyon silang sabihin yun sa mga namumuno sa baryo. Mabilis na kumalat maski sa ibang barangay ang mga nagbabadyang panganib para sa lahat. Lumabas at nagpakilala ang mga taong naging biktima ng mga malulupit na aswang. Sinabi nilang susuporta sila at tutulong sa labanan upang makamit ng isa't isa ang pinapangarap na katahimikan at hustisya para sa mga yumao nilang mga mahal sa buhay. Doon, nagsimulang magkaisa ang lahat sa baryong yon at sa mga kalapit na lugar. Inihanda nila ang mga sarili, pati ang mga armas gaya ng patalim, gulok, sibat at marami pang iba. Kung sakasakaling magbalik na nga ang mga aswang nagabunan, pinagplanuhan nila ang nagbabadyang digmaan. Sa mga sumunod na araw,
ipinatawag din ni Mang Pedro ang pinakamagaling noon sa kanilang probinsya na albularyo at antingero. Ito ay si Kaduroy. Marami na itong ginamot, tinulungan at nilaban ng masasamang nilalang gaya ng aswang, ulam, barang at maging mga lamang lupa at engkanto. Tinipon niya ang lahat ng mga nasa baryong yon upang ibilin ang isang mahalagang bagay. Maya-maya pa ay nagsalita na ang albularyo at antingerong si Kaduroy sa pinakagitna. Huwag niyong iisiping ito pa lang ang simula. Itatak niyo sa mga utak niyo na ito ang simula at ang huling pagkakataon na kakaharapin natin ng mga gabunan. Marami na akong naengkwentrong tulad nila. Marami na akong napaslang na mga kalahi nila. Pero ngayon, sa pagkakataong ito, uubusin natin silang lahat at wala tayong ititira ni isa sa kanila. Dahil doon, muling naghiyawan ang mga tao. Tinuruan ni Kaduroy ang mga tao, kabilang sina Marcelo, ng mga orasyon at pangontra na bahagyang magpapabagal at makakapanakit sa mga gabunan. Samantala, huling inilabas ni Mang Pedro ang kanyang mga nakatagong santo at tribulto ng Diyos. Inilagay niya ito hindi kalayuan sa kanilang bahay. Nagsindi ng kandila at halos minuminuto ay nagdarasal doon. Patuloy nitong ipinapanalangin na sana ay manalo ang nasa panig ng mga tao at kabutihan. Ngunit natigil siya sa pagdarasal nang marinig ang paghiyaw at pag-iyak ng anak na si Isabel dahil manganganak na ito. Mabilis pa sa 4:00 ang pagtakbong ginawa ni Marcelo upang tawagin ang kumadronas sa kanilang baryo. Nang makabalik, mabilis nilang inihiga si Isabel sa papag na nilagyan ng makapal na sapin. Si Mang Pedro naman, inihanda ang mga gamit gaya ng bimpo, tubig at ang iba pa. Si Marcelo naman, naiwan sa loob upang tulungan ang nanganganak na asawa. Sa pag-iyak ng sanggol, ay siya naman paglakas ng ihip ng hangin. Maririnig pa ang pagtama ng mga dahon, maliliit na sanga at mga alikabok sa tahanang kinalalagyan ni na Marcelo. Pagkatapos linisan ng kumadrona ang anak nila, ay ibinigay ito sa naghihintay na ina. Naiiyak ako, mahal ko. Tatay na talaga ako simula ngayon. Tingnan mo, ang ganda-ganda ng anak natin. Para siyang isang anghel. Siyempre naman, mahal ko. Pinapangako ko, mahal ko. Ibibigay ko ang lahat sa inyo. Ipagtatanggol ko kayo sa abot ng aking makakaya. Hinding-hindi ko kayo pababayaan. Narinig mo yun, anak? Ipagtatanggol at poprotektahan daw tayo ng tatay mo. Ganon din si nanay, anak ko. Hindi ko hahayaang may mangyari sa'yo dahil mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo ng tatay mo. Lalong-lalo ka na, anak. Ba, yan na ba ang apo ko? Patingin nga kung kamukha ko. Sinasabi ko na nga ba't ako magiging kamukha ng sanggol na yan? Napakaganda, no? Ngunit ang sayang nararamdaman nila ay naputol nang makarinig sila ng mga sigawan mula sa labas ng kanilang tahanan. Kasabay niyon ay ang malakas na alulong ng mga aso sa paligid. Nabahala ang mga tao sa loob. Nagkatinginan sina Marcelo at si Mang Pedro. Binalot naman ng pangamba si Isabel. Nandiyan na ba sila? Marcelo, paano na to? Ano nang gagawin natin? Nandiyan na ang mga gabunan. Tumating na ang araw, Isabel. Pero bago yon, kailangan ko muna masigurado ang kaligtasan nyo. Halika, bumangon ka dali. Kailangan kitang madala sa simbahan. Agad na kinuha ni Marcelo ang matalim na gulok. Binuksan niya ang pinto at inilalayan ang asawa sa paglabas at paglalakad. Hindi pa man sila nakakalayo sa tahanang iyon, nakita nila ang matanda na nakaharap sa ginawang altar. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Itay! Huwag ka na manalangin. Hindi tayo may liligtas ng Diyos ngayon. Kailangan natin tulungan ang mga sarili natin. Halika na po. Tayo na po, Itay. Tumakas na po tayo. Baka tuluyan tayo maging biktima ng mga gabunan.
Pinilit na hilahin na mag-asawang Isabel at Marcelo ang matandang patuloy pa rin sa pananalangin dahil sa nangyayaring kaguluhan. Nakaluhod ito sa lupa. Magkadikit ang dalawang palad habang nakapikit at nakatingala sa kalangitan. Nang mga sandaling yon, tunay ngang nilulusob ng mga aswang ang kanilang baryo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa... Pasensya na po kayo. Kailangan ko pong gawin ito. Isabel, mahal, dito ka sa likod ko. Sumunod ka lang sa akin. Pinasangya ni Marcelo ang matanda sa kanyang likuran. Samantala, nasa bisig naman ni Isabel ang kanilang kasisilang pa lang na anak. Nangihina pa man ang isa, mabilis pa sa 4:00 ang patakbong ginawa nila. Patuloy silang nakakarinig ng malalakas na pag-alulong ng mga kinatatakutang aswang. Alam nilang anumang sandali ay magsisimula na ang digmaan. Naiipon na rin ang mga tao sa labas. Naghahanda na sila sa pag-atake ng mga ito. Samantala, napahinto si Isabel nang may mabalahibong kamay ang humatak sa kanyang buhok dahilan upang siya ay mapahiga sa lupa. Nang makitang nakakatakot na nilalang na kukunin ang kanyang anak na patuloy sa pag-iyak, agad siyang humingi ng tulong sa asawang nakalayo na pala. Marcelo! Marcelo, tulungan mo kami! Marcelo! Marcelo! Nang marinig at mapansin ng lalaki ang pagsigaw na yon, agad nitong binalikan ang mag-ina. Nang makita ang kalagayan ng mga yon, wala siyang magawa kundi ibaba ang matanda at mabilis siyang bumalik doon. Ang matanda naman, muling lumuhod at tumingala sa kalangitan upang manalangin. Ngunit hindi nito na ituloy ang mga sasabihin nang biglang may matutulis na kuko ang bumaon sa kanyang likuran. Ilang sandali pa, isang malakas na pagsigaw ang narinig dito. Sandali pang napatingin si Marcelo dito ngunit wala na siyang nagawa kundi ang unahin ng kaligtasan ng kanyang mag-ina. Samantala, nang makukuha na ng aswang ang sanggol sa bisig ni Isabel, agad itong sinipa ng malakas ni Marcelo. Tumilapon ng aswang sa hindi kalayuan. Layuan mo, mag-ina ko! Si Itay, nasan? Muli ngang nagpatuloy sina Marcelo at Isabel sa pagtakbo upang balikan si Mang Pedro. Kasamay ng mga pag-ungol at sigawan, maririnig din ang walang humpay na pag-iyak ng sanggol sa bisig ng ina. Nang marating ang kinalalagyan ng matanda, nakita nila itong nakahandusay sa lupa. May aswang na nasa tabi nito at tila pinapanood ang paghihirap ng matanda. Hindi! Hindi! Hindi maaari ito! Itay! Halika na! Wala na tayong magagawa, Isabel! Hindi ang tatay ko, Marcelo! Hindi pa pwede! Itay! Mabilis na pagkilos ang ginawa ni Marcelo. Agad niyang sinugod ang aswang na yon. Gamit ang lakas at liksi ay iwinasiwas niya ang matalim niyang itak. Natamaan sa lieg ang aswang at tuluyang nalaglag sa lupa ang ulo. Napaupo si Isabel dahil sa labis na pagkabigla. Siya namang pagdating ng ilang kalalakihan, tinulungan nilang makatayo si Isabel at tinulungan si Mang Pedro. Nakahinga ng maluwag ang babae nang marinig ang salita ng isang lalaki na buhay pa ang kanyang ama. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata at napatingin sa itaas. Umusal siya ng isang panalangin ng pasasalamat. Nagsimula na nga ang digmaan. Nakarating na sa kanilang baryo ang isang grupo ng mga gabunan. Iba't iba ang kanilang mga anyo, pero lahat ay mababangis. Isa lang ang gusto ni Marcelo sa mga panahong yon, ay ang mailagay sa ligtas na lugar ang kanyang mag-ina at ang kanyang biyanan. Walang iba yun kundi sa simbahan. Doon nang napag-usapan nilang lugar na pagtitipunan ng mga babae, matatanda at bata na di kayang lumaban. Habang papunta sila doon, ay sinalubong sila ng mga aswang. Galit na galit ang mga ito, lalo na't dumadanak na rin ang dugo ng ilan nilang mga kasamaan. May ilang mga taga-baryo ang may hawak ng mga matutulis na kawayan. Ang mga nabendisyon ng sandata ay kayang-kayang ang pumuksa ng mga kalaban. Hanggang sa wakas ay nakarating na sila sa bukana ng simbahan. Nakapinit iyon, umatok sila at sila ay pinagbuksan. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ay may biglang tumalon na aswang at naabot nito ang braso ni Marcelo.
Halos manginig si Marcelo sa sakit na nararamdaman. Ngunit nang muli itong sumugod, ay may humarang na matandang lalaki. Iwinasiwas nito ang hawak na buntot padi. Lumayo ang aswang, ngunit maya-maya lamang ay lumitaw naman ang isang baboy ramo sa hindi kalayuan. Sinugod nito ang matanda. Umaibabaw ito sa kanya at handang-handa na siya nitong kagatin. Naging maagap naman si Marcelo at tinaga niya sa likod ang baboy. Ngunit hindi natablan ng aswang sa pag-atake niyang yon. Isang aswang pang nagpakita at yun naman ang sumunggab kay Marcelo. Natumba siya sa lupa. Nakadagan ito sa kanya at pilit siyang kakagatin. Ngunit nakasangga sa bibig ng aswang na yon ang gulok na hawak-hawak niya. Napasulyap siya sa nakayukong asawa na bitbit pa rin ang kanilang bagong silang na anak. Unti-unting lumalapit ang iba pang mga aswang dito at tila uhaw na sa kanyang anak. Nang malapit na mga yon, ginamit niya ang natitirang lakas upang itulak ang aswang na nakadagan sa kanya. Nang magawa niya yon, mabilis niya tong sinipa ng malakas. Nang tatakbo na siya palapit sa asawang tila nawawalan na ng pag-asa, may dalawang maiitim at mabalahibong mga kamay ang sumakal sa kanya. Pagkatingin niya, nagmumula yon sa isang aswang na gabunan na pamilyar sa kanya. Ito ang isa sa mga nakaharap niya noon. Napatay ang kasama nito. Ibinalik niya ang tingin sa kinalalagyan ng asawa at anak. Malapit nang makuha ng isang aswang ang anak niya, ngunit isang himala ang naganap. Mula kung saan, sumulpot ang albularyo at ang tingerong si Kaduroy. Agad yung bumulong ng makapangyarihang orasyon, dahilan upang mataranta ang mga gabunan at tila may sumasaksak sa isip nila. Halos lahat sila ay napapahawak sa ulo at napapasigaw dahil sa sobrang sakit na nararamdaman. Ako na ang bahala sa mga ito! Protektahan mo mag-ina mo, Marcelo! Agad silang tinulungan ng mga babae na makapasok sa loob ng simbahan. Tutulong ako sa kanila, mahal ko. Lalaban ako. Basta mag-iingat ka. Nakikiusap ako. Bumalik ka ng buhay sa amin ng anak mo. Sana ay matapos ng lahat ng ito, Marcelo. Ipinapangako ko, matatapos na to. Nang bitawan niya ang mag-ina, ginawaran pa niya ito ng isang halik sa labi bago lumabas ng simbahan. Hindi ako natatakot sa inyo! Papatayin ko kayong lahat! Uubusin ko kayo! Mga halimaw! Mga aswang! Hindi hinayaan ni Marcelo na may makalapit at makapanakit sa kanyang mag-ina. Kung noon, natakot siya at walang nagawa, ngayon babawiin niya ang hustisya sa pamamagitan ng pagtatanggol sa pamilya at sa baryong kinalalagyan nila. Wala siyang pinalampas at ang bawat lalapit ay hindi niya binigyan ng pagkakataong mabuhay pa sa mundo. Sa pamamagitan ng pagtutulungan at sa tamang kahandaan sa pagsabak sa digmaan, unti-unti ay napatunayan ng mga gabunan na dehado na sila. Marami na sa kanilang mga kasamahan ang namatay. Nilisan nila ang baryong yon at tinakasan ang galit ng mga tao. Ang katahimikan ng gabing yun ay muling nanumbalik. Ilang sandali pa nang mapagtanto ng mga tao ang kanilang pagkawagi, nagsigawan ng lahat ng mga tao dahil sa sobrang pagkagalak. Habang si Marcelo naman, kahit na puno ng sugat at dugo sa katawan, ay napaupo sa lupa at nagdiwang ng tahimik. Lumuluha siya hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa saya. Maya-maya ay sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi, kasabay ng pagsikat ng araw sa silangan. Tapos na ba? Totoo ba to? Wala na ba ang mga aswang? Wala na. Wala na, mahal ko. Ligtas ka na. At ligtas na rin ang anak natin. Wala na sila. Wala na ang mga aswang. Natalo na natin ang kinatatakutang mga gabunan. Sa hindi maipaliwanag na kagalakan at tuwa, sa unang pagkakataon ay kinuha ni Marcelo ang anak at inilagay sa kanyang bisig. Iniheli niya ito at tumahan naman yon, hindi kalaunan. Sa muli, naiyak siya dahil hindi makapaniwalang tapos na ang lahat. Nawala na ang nakaraang kahit sa panaginip ay hinahabol siya. Natuluyan niya ng masasabing ligtas na siya, ang mag-ina niya at ang lahat ng baryo sa kanilang probinsya. Muli niyang hinalikan ang asawa at anak. Sa huli, muli niyang niyakap ng mahigpit ang dalawa.
napapikit siya sa ikatlong pagkakataon. Tinawag niya ang pangalan ng Diyos at nanalangin. Panginoon, maraming salamat po. Salamat po dahil kahit hindi ako ganong naniniwala sa iyo, gumawa po kayo ng mga bagay para masabi kong kayo po ay totoo. Salamat po sa pagbibigay ng proteksyon sa akin, sa pamilya ko, at sa lahat po ng taong nasa panig ng kabutihan. Ipinapangako ko po, Panginoon, na sasabihin ko po sa lahat ng tao na naririto ngayon, na naririyang kayo, ang Diyos na buhay. Totoo na mayroong Diyos, at naniniwala po ako sa kasabihan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Matapos ang araw na yon, muling ang bumangon mula sa madilim na trahedya, sina Marcelo kasama ang mga taong piniling lumaban para sa kanilang kaligtasan at karapatan. Nilisan nila ang lupaing nababahiran ng mga dugo. Nagkatipon ang lahat sa simbahan. Lahat ay sumasambit ng pasasalamat sa lumikha. Nagpatuloy din ang paglaganap ng mga kaalaman sa panggagamot, pang-aalbularyo, at ang tungkol sa pagiging antingero na pinangunahan ni Kaduroy. Ginawa nila yon dahil alam nilang ang dilim at kasamaan ay magpapatuloy at ang panganib ay laging nag-aabang. Mas mabuti nang nakahanda ang lahat. Sa paglipas ng maraming taon, nadagdagan pa ang mga anak ni Marcelo at Isabel. Hindi kalaunan, nagkaroon na rin sila ng maraming apo at mga apo sa tuhod. At ang madugong kasaysayang pinagdaanan nila tungkol sa mga kinatatakutang aswang noon sa Samar ay pinagpasapasahan hanggang sa kasalukuyan. Iba-iba man ang naging bersyon, pero ang katotohanan ay mananatili sa alaala ng mga taong nakaranas sa totoong pangyayari.